Right. And then, sa career, paano mo ma-improve yung career mo? And last, sa relationship, paano mo i-improve yung relationship mo? So, kung i-rate nyo yun, paano kayo ngayon mag-desisyon sa buhay niyo? So, mahirap siya mga anak. Kung akong matanda na, nahihirapan, what more kayo? Pero ang maganda lang sa atin is we are being guided. Itong personal development na course ninyo ay guided kayo. Okay? Guided kayo paano nyo improve yung mga bagay na ito kahit gaano kahirap. So, even the most significant judgments are frequently based on limited information and intuition. A totally reasonable judgment or decision requires a careful, systematic process. So, sa mga lalaki, magagaling ang mga lalaki dito eh. Kapag meron silang pagdidesisyonan, umaatras yan. Nag-iisip, hindi sila nagbe-base sa feelings nila. Kaya napaka-logical mag-isip ng mga lalaki. Tayo kasi mga babae, more on intuition, more on feelings, no? Ganyan tayo. Pero ang mga lalaki, hindi. Kaya makikita nyo, hindi yan agad-agad nagsasalita, nagagalit. Pinag-isipan na yan ng maraming beses bago yung magsalita. So, ganyan ang mga lalaki. Tama ba, boys? Yes, I am. Yes, Okay. ma'am. O, kilalanin Para natin. naman, ma'am. Opo. Okay, kilalanin natin ang mga sarili natin. Me, Opo. myself, and I. Isulat nyo ngayon at ipapasa nyo sa akin sa Lunes. Sa Lunes. What makes you doubtful to yourself? Ano, yung title nun, Me, Myself, and I. Pakisulat nyo na sa notebook nyo. Please. Yes, ma'am. Okay, pakisulat nyo, Me, Myself, and I. Number 1 kong tanong sa inyo. What makes you doubtful to yourself? Ano yung bagay na doubtful kayo? Yung hindi kayo naniniwala sa sarili nyo, yung parang nakukulangan kayo sa paniniwala nyo sa sarili. Pakiisulat. Number 1. Pero Number 2. Dahil naniniwala kayo na hindi nyo kaya yung bagay na yun, ano yung mga iniisip nyo bakit hindi nyo kaya yun at naapektuhan yung mood nyo? Sabi ni Superman, tamang-tama po. Tamang-tama, ganun talaga ang mga lalaki. Okay? Ano yung mga bagay na nakaka-apekto sa mood ninyo? Kung halimbawa, hindi kayo naniniwala sa sarili ninyo, so ano yung bagay na nakaka-apekto sa feelings nyo, sa mood nyo, nasisira yung araw nyo eh, kapag may bagay kayong hindi gusto para sa sarili ninyo. Number 3, sagutin nyo to ha. Nakopya nyo na ba? O nag-screenshot kayo? screenshot po, ma'am. Chat po, ma'am. Kaya pala mabilis. Number 3, how does your biggest decision affect you and your decision making? Kapag nagdidesisyon daw kayo sa buhay nyo, anong nangyayari? May maganda bang nangyayari? Ano nangyayari sa mga decision making ninyo? O pangit yung kinalalabasan ng mga nangyayari sa buhay? Hug ni Idol. Reggie. Maganda po yung kinakabasan. Sige. Mami na mahala. Minamahal. O, kasi minsan maganda, minsan pangit. O, tignan yung mabuti yon. Ano ang mga pagkukulang nyo kung bakit may kinalabasan na pangit doon sa bagay na yun. Okay? Sasagutin niyo yan number 3. Next. Manipulation. Pakisagot nyo rin to. Meron kayong dalawang activities. How you see yourself and how others see you. Paano nyo makita yung sarili nyo at paano kayo tignan ng ibang tao. Activity number 1.1, ang title is Someone Fear. Okay? So, nag-reflective project tayo kanina. Nag-reflective assessment tayo ng sarili kanina. So, we keep on trying selos, nagpapahina sa lalaki. Oh, wow! Nagsiselos pa lang lalaki. Akala ko hindi. Charot. Okay, Kennedy, interviewin kita. Bakit Okay, wag na nga, sige. Okay, Ma'am, so... nangiselos eh. Sige, kapag may problema sa heart, talk to me na lang ha. Kapag heart, medyo mahirap talagang i-manage yan kasi puso yan. So, pero, mas maganda, i-focus mo yung buhay mo ngayon sa sarili mo.
Pag di ka nagpo-focus sa kanya, hindi ka malulungkot. Kapag napasukan ka ng selos, sakit yan. Lagi mo lang sasaktan sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo na pag nakafocus ka sa mga dreams mo, sa goals mo sa buhay. Shot. Ay, nako. Anong shot? Sinong shot? Hindi kailangan ng shot dito. Okay. So, balik tayo ha. Um, um, okay. May project tayo, mga anak. Ang project nyo, sarili nyo. I-improve nyo. Kaya kayo nasa personal development subject kasi gusto ko ma-improve yung sarili nyo. Ma-develop yung sarili nyo. So, number 1 project natin is yourself. Okay? Yourself. Yung sarili nyo. So, kakausapin nyo yung sarili nyo. Magki-create kayo ng letter sa isang tao na mahalaga para sa inyo. Sasabihin nyo sa kanya kung ano yung mga natutunan nyo sa buhay nyo. Ano yung mga pagsubok na dumaan sa buhay nyo na gusto mong i-share sa kanya. Ano yung na-discover mo sa sarili mo, mga karakter mo, kahinaan mo, kalakasan mo. Ano yung araw-araw mong ginagawa sa buhay mo. Ano yung mga experiences mo na nag-feel ka sa buhay mo. Sabi ni Kennedy, mani, ice water, buko pay, pugo. Okay. Okay, susulatan nyo yung isang tao at ikukwento nyo yung mga bagay na napag-aralan nyo, bagay na discover nyo sa characteristics nyo, pag-uugali nyo, habits nyo, and experiences na nagkulang kayo, nagkamali kayo, nasaktan kayo, at ano yung mga natutunan nyo. At kung sino kayo, anong kahinaan nyo at kalakasan nyo. Sasabihin nyo doon, love, dear mama, nais ko pong malaman nyo na ito po yung mga bagay na nakasasakit sa buhay ko na hindi nyo po nakikita. Pero mahal na mahal ko po kayo kahit na napaka-busy ko sa pag-aaral ko. Gusto ko kayong tulungan. Gusto ko na pong makatapos ng pag-aaral. Mga ganun. Ikwento mo yung mga ganun. Tapos ilagay mo doon, love, pangalan nyo. Okay? Yan yung activity 1.1. Then, activity 1.2, sharing is caring. Ano-ano ngayon yung mga strength nyo at ano-ano ngayon yung mga weaknesses niyo. Ano-ano yung mga strength nyo, ano-ano yung mga weaknesses nyo. Okay? Kapag nalagay nyo na, nakilala nyo na yung strength nyo, hindi lang sa talent kundi ugali. Mainitin ang ulo ko. Mabilis ako magselos. Mahina ang tingin ko sa sarili ko. Yun yung mga weaknesses mo. Pag strength, mahusay akong kumilatis ng tao. Mahusay akong magtugtog ng piano. Magaling ako magsalita sa harap ng maraming tao. So, ayun. Kilalanin niyong mabuti yung sarili niyo. Ano ba yung mga bagay na nagpapasakit ng ulo niyo? Mabilis kayong alagad ni Jack Roberto, sabi ni Kennedy. Makita na lahat, wag lang sulat ko sa perdeb, sabi naman ni Toriaga. Okay. Ano yung mga bagay naman na nagpapagalit sa inyo? At ano naman yung mga bagay na nagpapasaya sa buhay niyo? Okay, gandahan niyo yung mga notebook niyo. Actually, yung portfolio nyo dapat artistic. Kasama po ba drawing? Nasa sa inyo yan. Kasi kapag maganda yung portfolio nyo, ibig sabihin kayo yun, maganda. Yung ginagawa nyong project sa sarili nyo, tandaan nyo, itong subject ko na to ay nakafocus sa inyo, hindi sa akin. Kung paano nyo i-improve yung sarili nyo through your mind. So, tinutulungan ko yung isip nyo na mag-isip ng tama at kilalanin yung sarili nyo para ma-develop nyo kung saan kayo mahina, palalakasin natin. Kung saan kayo mabilis magalit, dun natin bibigyan ng kasiyahan. Maliwanag? Pera ang nagpapasaya sa akin. Oo nga, importante din yung pera. Pero anak, ako nang galing na ako dyan. Meron akong sariling bahay, dalawa-dalawa kotse ko, tatlo-tatlo yung sasakyan ko, dalawa-dalawa bahay ko. Meron ako sa Balanga, meron ako sa Mariveles, meron ako mga business. Nakimimit ko yung mga matataas na tao sa paligid ko. Pero after that, anong meron? May kasiyahan ba sa puso ko? All of the days of my life, may kulang. And that is God.
Sa lahat ng ginagawa natin, pakainin kita ng barya, sabi ni Kennedy. Okay. So, kahit maliit lang yung pera nyo, pero masaya kayo sa ginagawa nyo, may purpose kayo sa buhay nyo, wala nang tatalo dyan. Kontento, simpleng tao, simpleng bagay, basta masaya ka, and nakakatulong ka sa ibang tao. That makes you a developed personality. And kapag yan na-develop yung maliit na bagay nyo, lalaki yan. At pag lumaki yan, kikita kayo. So, importante na magsimula kayo inner nyo, sa looban nyo. Ano ba talaga yung magpapasaya sa puso nyo? Okay, next. Dami, no? Ito, quiz natin to sa Lunes. Kapag naipasa nyo na sa akin yan, 1 to 10. Wala. Opo. Yun lang po, and pero meron ako, pasasagutan ko lang kayo, ito lang. Last na talaga. Time to decide. You will need 4 other individuals to do this task to make a group of 5. It may be your siblings, parents, or neighbors. You are to imagine the following scenarios. Make sure that each member of the group contributes to your decision-making process. Ayan, itas natin yung decision-making process mo. You and your friends are on a vacation. So, nagbabakasyon kayo ng mga kaibigan mo. And you all decided to ride a boat to go to a remote island. So, pupunta daw kayo sa isang remote island. Remote island, ibig sabihin, napakalayong isla. At mag-i-stay kayo doon ng overnight. Each of you brought 3 objects. Nagdala daw kayo ng 3 objects that you think are essential for your adventure. Ang akala mo, ito yung 3 bagay na importante sa pupuntahan nyo. Everything was doing well during the trip until the winds grew stronger and the waves got rougher. And then, lumakas daw yung winds, yung waves, and you were caught in a storm at sea. So, naabutan ka ng malakas na ulan sa gitna ng dagat. Everything was, so at that point, you were compelled to decide. So kailangan yung mag-decide, kailangan yung mag-unload, magbawas ng gamit sa inyong bangka. So para mabawasan yung bigat ng bangka, para mas madaling manavigate yung bangka, maayos yung bangka, mas makasunod sa flow ng bagyo, ay ng dagat. In total, dahil ilan kayo? 3, 6, 9, 12, 15. Yung friends mo, meron kayong 5 kayo. 15 yung essential items na dala nyo. In order to make room in your boat, you would need to discard 12. Kailangan 12 daw yung aalisin at 3 items lang yung maiiwan sa bangka. The items you brought were bottled water, firecracker, first aid kit, plastic bag with 3 inflatable floater, bag of blankets, box of sandwich, speaker, insect repellent, flashlight, compass, bucket of beer, bunch of banana, ziploc bag of cellphone, and sunblock, a pair of slippers. Ano yung 3 bagay na dadalhin nyo, ay iwan nyo sa bangka? Sino pwede sumagot? Sino pwede sumagot? Opo, ma'am. Sino to? Opo, ma'am. Si Mark Ian ba? Mark Ian? Tama ba ako? Opo, ma'am. Okay, Opo. Mark Ian. Yung beer Ano? po yung ititira. Sanggala. Ba't naman? Mark Ian, ulitin mo nga. First aid kit po. Tapos flashlight. Tapos compass. Wait lang ha. Wait lang. Nagtitira akong tinapa. Okay. Bakit mo Tira na niya yung beer. sabi ni Yami Sokehiro, lasinggero. So, bakit nga pala yun yung naisip mo, yung 3 yun? First aid Malaga kit. po, ma'am. Bakit Para mahalaga? pagka may na-injury po, pwede. Okay. Pag may Pangalawa. injury po, pwede. Yung pangalawa, Flashlight. bakit flashlight? Bakit flashlight? Para makakita sa dilim. Oh, syempre naman. Send last. Compass po, ma'am. Bakit? Para di po kayo maligaw. Di maligaw. Ngayon, ba't hindi mo pinili yung iba? Ba't di mo pinili yung bottled water, yung bunch of banana? Ba't di mo pinili yung ziploc bag of cellphone?
Di pinili. Wala Bakit? namang pong signal yun. Wala namang pong signal eh. Ba't di mo pinili yung 3 inflatable floater? Ha? Sige nga, tulungan niyo si kuya kung kayo yung nasa loob ng bangka. Ano yung mga pipiliin niyo at bakit? Beer daw po. Ha? Ma'am, gasolina. Gasolina, bakit? Okay, so imagine na nakapag ano na kayo, nakapag discard na kayo ng 12 essential items. Eh lumakas ng lumakas yung bagyo. So, yung boat ngayon could not possibly make it unless the other 4 jump right into the stormy seas to spare 1 person. Ibig sabihin, your group should decide who would stay on the boat. Sino kaya yung magi-stay sa boat? Each member should state his or her reason why she chose that person to be saved. So kung mag-groupings kayo into 5, come up nga kayo ng decision. Justify niyo yung decision and write it on a piece of paper. Dito matitest yung inyong decision-making skill. Ma'am, kapi po, sabi ni Ronel. Auditor. Okay. Sinong tao yung maiiwan na lang doon sa bangka? Bakit siya yung i-stay nyo sa bahay, sa barko na yon, sa bangka na yon? Kunyari, meron kang friends. Sa 5 friends mo na yon, sino yung, dito, kunyari, magkakaibigan kayo. 5 kayo, magsasabi kayo ng 5 kaibigan nyo. And sino yung mag-i-stay? Okay, sige. Kennedy po. Kennedy, bakit si Kennedy? Ang i-stay nyo si Kennedy. Ako na lang aalis sa bangka, sabi ni Kennedy. Isa lang yung magi-stay sa bangka. And yung 4, kailangan ay umalis sa Kailangan po bangka. tumalon. Tumalon, oo. Bakit sa palagay nyo yung taong yun, siya lang ang maiiwan sa bangka? Para po hindi gumilid. So, Para po di tumawag. anong iniisip ni si Raymond po, ma'am, hindi po kasi marunong lumangoy. Sige, sabi ni Joshua Bautista. So, paano kayo mag-decide? Yun ba yung tinitingnan natin dito? Sabi nyo, hindi kasi marunong lumangoy, kaya siya yung tatangin. Ako na lang aalis sa bangka, mag-giveaway ka lang. Paano tayo dapat mag-isip? Paano tayo mag-come up sa isang desisyon? Ano yung turo ko kanina? So, kung titignan nyo, yung mga sitwasyon, step back, and realize, sino ba yung talagang dapat mag-stay lang sa bangka? At yung 4, kailangan tumalon. Isa lang po, tas aayusin niya po para matagal po lumubog. Aaron good. Tama. Very good. Isa lang yung nasa loob ng bangka at yung 4 aalis kasi ano ulit? Aaron Marshall? Kasi Ayusin niya po mag-isa kasi po pag 5 po mabilis po lulubog. Pag mag-isa siya po, tatagal pa po yung lulubog yung bangka. Maayos niya pa po. so ibig sabihin yung 4, ano mangyayari sa kanila? Yung 4 na yun, mawawala sila sa dagat? Kakapit sa katig, ma'am. Kakapit sa katig. Very good, Kennedy. Tapos, habang sa palagay niyo magiging ligtas yung 5, maliligtas pa rin ba yung 5 sa palagay niyo? Hindi po, ma'am. Kailangan po palitan po sila. Kung sino po yung nasa bangka. Hindi, ano lang isa lang yung pwedeng magstay sa bangka. Tig-isa-isa po sila, ma'am. Di ba meron tayong 3 gamit na ibababa? Ano yung nakakatulong sa atin pag binaba natin yung 3 yun? Para hindi tayo madisgrasya. Salbabida. Okay, very good. Salbabida. Makakatulong ba yun sa 4 na ibababa kahit 3 lang yung inflatable? Opo. Okay. Opo. Okay.
So, mga anak, kapag nagdidesisyon tayo, wag lang dahil according sa nararamdaman natin, kundi i-base din natin yung decision natin sa paligid natin. Yung decision making skill, kailangan, di bali nang mabagal, bibilis din yan habang tumatagal. Kailangan ma-practice nyo yung habit ng paano mag-isip ng mabilis, ano ba, tapos na ulit eh. Kailangan ma-practice nyo yung habit na paano mag-decide na hindi feelings lang, hindi dahil sa gusto niya lang maging masaya, kundi dahil meron kayong values na pinahahalagan. Kapag nagde-decide kayo sa buhay nyo, importante na may mga prinsipyo kayo sa buhay nyo. At ang mga principles na yon ay ano sa palagay nyo? Prinsipyo ng ano yun kanina, yung pag-decide nyo. Okay, meron tayong principles like kindness, may principles tayo ng pagbibigay, may principle tayo ng integrity, kahit walang nakatingin sa atin, ginagawa natin yung tama. Kindness, kahit na ang sama na ng ginagawa sa atin, tama pa rin pinapakita natin. In other words, pag nag-decide tayo, you always choose the right thing. May nakatingin o walang nakatingin, always choose the right thing. At kailan siya nagiging tama? Kapag nararamdaman mong hindi ka guilty at alam mong hindi mali yung ginagawa mo at pinagpipray mo siya. Okay? So that would be all, class. Our class will end right now. Sa Monday, kukuhanin ko yung dapat na-checkan ko sa inyo, yung discovery niyo sa sarili niyo. Reflection nyo. po. And then may quiz tayo after nyo ipasa sa akin at ma-checkan ko yung reflection nyo. Naintindihan po ba? Okay. Yes po. Yes po. Anong mga words yung mga naintindihan mo? Monique, ano yon? Pa-essay po yung gagawin, ma'am. Parehas? Ano ulit? Pa-essay po. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Pakibaga. Pa-essay po. I-type mo nga. Pa-essay po. Opo. Kasi hindi naman tayo makakasulat ng self-reflection pag hindi essay. Sige po. Salamat po. Okay, maraming salamat din sa pag-attend sa klase ko sa personal development. See you on Monday. Bye-bye. Kennedy! Last 10. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Salamat po. Bye. Salamat. Ingat po lagi. God bless. Ingat kayo. Ingat. Ingat po. Opo. Oo, love ko rin kayo. Bye-bye na. Sige na.